tunog. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Mia mula sa manhid na pagkalam ng kanyang sikmura. Isang tunog na mahina. Halos nilalamon ng walang awang pagbuhos ng ulan at nang nagbabantang dagundong ng kulog sa kalangitan ng tondo. Niyakap niya ang sarili, sinusubukang magnakaw ng kahit kaunting init mula sa sariling katawan. Ang kanyang luma at punit-punit na bestida ay basang-basa na, malamig na dumidikit sa kanyang balat. Nakasalukot siya sa isang madilim na eskinita, sa pagitan ng dalawang basurahan na naglalabas ng masangsang na amoy na matagal nang kinasanayan ng kanyang pang-amoy. Sa mundong ito, sanay si Mia na walang pumapansin sa kanya. Isa lamang siyang anino, isang bahagi ng maruming tanawin na iniiwasan ng tingin ng mga dumaraan. Ang kanyang mga daing, ang kanyang gutom, ang kanyang paghihirap. Lahat ay mga tunog na nilulunod ng ingay ng syudad. Ngunit ang tunog na ito, iba. Hindi ito iyak ng pusang kalye na naghahanap ng pagkain. Hindi rin ito ang kaluskos ng mga daga sa tambak ng basura. May kung anong bagay sa tunog na yon ang kumalabit sa natutulog na awa sa kanyang puso. Isang iyak. Isang napakahinang iyak ng isang sanggol. Napailing si Mia, guni-guni lang siguro, dahil sa gutom at ginaw. Sino namang matinong tao ang mag-iiwan ng sanggol sa ganitong kalakas na ulan? Imposible. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit muli niya itong narinig. Mas malinaw ngayon, nanginginig at puno ng takot. Kasunod nito, isa pa at isa pa. Hindi na siya mapakali. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa na tumayo at sinimulang sundan ang pinanggagalingan ng mga iyak. Bawat hakbang sa makitid at maputik na eskinita ay isang panganib. Ngunit may isang puwersa, isang hindi maipaliwanag na tawag, ang humihila sa kanya palapit. Doon, sa tabi ng isang poste, nakasandal sa pader, may isang basang-basa na kahon ng karton. Mukha lang itong ordinaryong basura, ngunit doon nanggagaling ang mga kaawa-awang tunog. Dahan-dahan siyang lumuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang takip ng kahon. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. At nang buksan niya ito, isang tanawin ang tumambad sa kanya na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi isa, hindi dalawa, tatlo. Tatlong maliliit na sanggol. Magkakasiksikan sa loob ng maliit na kahon. Ang kanilang mga balat ay namumutla. Ang kanilang mga labi ay kulay ube na sa matinding ginaw. Ang kanilang mga iyak ay hindi na malakas, kundi mahihinang ungol na lamang ng paghingi ng saklolo. Napaatras si Mia, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa buhos ng ulan. Sino ang may gawa nito? Anong uri ng halimaw ang kayang iwanan ang tatlong inosenteng buhay sa gitna ng unos para mamatay? Para siyang tinititigan ng tatlong pares ng mga matang hindi pa halos kayang dumilat, ngunit nangungusap ng isang daang emosyon. Paghingi ng tulong, pag-asa. Sa isang iglap, nawala ang sarili niyang gutom, nawala ang sarili niyang ginaw. Ang tanging nakikita niya ay ang tatlong buhay na nasa bingit ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan. Maingat niyang binuhat ang kahon. Ang karton ay malambot na at halos masira dahil sa ulan. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib, gamit ang sarili niyang katawan bilang pananggalang sa malakas na hangin. Hinubad niya ang manipis niyang jacket, ang nag-iisang sapin niya sa katawan na medyo tuyo pa, at maingat na ibinalot sa mga sanggol, umaasang makapagbibigay ito ng kahit kaunting init. Habang yakap-yakap ang tatlong sanggol, tumingala si Mia sa madilim at umiiyak na langit. Ang mga butil ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha ay hindi na mahalaga. Isang tanong
Ang umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang tanong na mas mabigat pa kaysa sa buong mundong kanyang pinapasan. Paano niya isasalba ang tatlong anghel na ito kung ang sarili niya ay hindi niya magawang iligtas sa unos ng buhay? Ang pangalang Salazar ay may kaakibat na bigat. Bigat ng kapangyarihan, ng kayamanan, at ng isang legasiyang mas matanda pa sa syudad na pinaghaharian nito. Mula sa pinakatuktok ng Salazar Tower, sa loob ng kanyang opisina na napapalibutan ng salamin, pinagmamasdan ni Michael Salazar ang syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Ang mga gusali ay mga laruan. Mula dito, kaya niyang kontrolin ang lahat. Pera, negosyo, mga tao. Pero hindi nito kayang ibalik ang mga nawala. Sa kanya, hindi pa rin niya tinatanggal ang litrato sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Isang litrato ni Catherine, ang kanyang asawa, na nakangiti ng napakatamis. Kuha iyon bago pa man mangyari ang lahat, bago pa man bumaliktad ang kanilang perpektong mundo. Sa isang malaking TV screen na nakamute sa pader, ipinapalabas ang isang news report. Isang parangal para sa nawawalang tagapagmana ng pamilya Salazar. Mga pekeng luha mula sa mga taong hindi man lang sila kilala. Pinatay niya ang TV gamit ang remote. Isang kasinungalingan. Ang buong mundo ay nagluluksa para sa mga anak niyang hindi man lang niya nayakap. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na patuloy na umiikot sa kanyang dibdib. Isang sakit na tanging siya at si Catherine na mahimbing na natutulog sa isang hospital bed ang tunay na nakakadama. Biglang tumunog ang kanyang private cellphone, isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot niya ito. "Sir Michael," sabi ng isang boses sa kabilang linya. Si Reyes, ang private investigator na kinuha niya, isang taong mas pinagkakatiwalaan pa niya kaysa sa sarili niyang pamilya. "May nakuha ka na ba?" tanong ni Michael. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Sir, mayroon po. At malaki ito." Narinig ni Michael ang pag-aalinlangan sa boses ni Reyes. Yung nurse na naka-duty noong gabi ng panganganak ni Ma'am Catherine. Umamin po siya. Biglang naging alerto si Michael. Umayo siya ng upo. Anong inamin niya? Pinilit daw po siyang magsinungaling, sir. Tinakot. Sinabihan siyang ideklara na dead on arrival ang mga bata, kapalit ng kaligtasan ng pamilya niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Michael. Buhay sila, bulong ni Michael, hindi sa kausap, kundi sa sarili. Isang katotohanang matagal niya nang pinanghahawakan. Isang hibla ng pag-asa na ayaw niyang bitawan. Buhay ang mga anak ko. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Reyes. Mabilis siyang tumayo at naglakad palabas ng kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay puno ng bagong determinasyon. Pinasok niya ang katabing opisina, isang lugar na mas malaki at mas marangya kaysa sa kanya, ang opisina ng kanyang ama. Nakaupo doon si Don Ricardo Salazar, isang matandang lalaki na may mga matang kasing lamig ng bakal. "Michael," bati nito, hindi man lang nag-abalang tumingin sa anak. Pinilit nilang magsinungaling ang nurse. Diretsong sabi ni Michael, "Ang mga anak ko, buhay sila. Itinago sila sa akin." Dahan-dahang ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang binabasa. Tinitigan niya si Michael. Ang mga mata ay walang bakas ng anumang emosyon. "Pagdadalamhati lang yan, anak. Kung ano-ano na ang naiisip mo, tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi ito guni-guni." Tumaas ang boses ni Michael. "May ebidensya ako. Sino ang may kakayahang takutin ang isang hospital staff para pagtakpan ng isang krimen? Sino ang may pinakamalaking interes na mawala ang mga anak ko dahil hindi niyo tanggap si Catherine?"
Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Mag-ingat ka sa iyong mga paratang, Michael. Baka ang sakit na nararamdaman mo ay nagiging lason na sa iyong isipan. Alam ni Michael na wala siyang mapapala. Tinalikuran niya ang kanyang ama. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang cellphone. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team. Gusto kong halughugin niyo ang buong Maynila. Utos niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon, lahat ng pera, lahat ng tauhan. Hanapin niyo ang mga anak ko. Walang imposible. Masusunod, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. Pagkababa niya ng tawag, isang notification ang pumasok sa kanyang cellphone. Galing kay Reyes. Isang picture message. Binuksan niya ito. Ang litrato ay malabo. Tila kinunan mula sa malayo. Ngunit malinaw na makikita ang isang babae. Isang babaeng mukhang palaboy. Marungis ang damit. Magulo ang buhok. At sa mga bisig nito, mayroong isang sanggol na nakabalot sa isang lumang tela. Kasunod ng litrato ay isang text message. Kuha sa isang eskinita sa Tondo, sir. Isang oras lang ang nakalipas. Tinitigan ni Michael ang mukha ng babae sa litrato. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang nahaluan ng matinding galit. Isang kidnapper, isang babaeng walang kaluluwa na kinuha ang lahat sa kanya. Kinuha niya ang intercom sa kanyang mesa. Dalhin niyo sa akin ang babaeng yan. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo, isang hatol. Buhay o patay? Ang maliit na karinderya ni Aling Lourdes ay naging isang pansamantalang langit para kay Mia. Isang bubong na hindi tumutulo, isang mangkok ng mainit na lugaw. At higit sa lahat, isang pares ng mababait na mata na tumingin sa kanya hindi bilang isang basura, kundi bilang isang tao. Naku, batang ito, sabi ni Aling Lourdes habang pinupunasan ng bimpo ang isa sa mga sanggol. Ang lalakas naman pala nilang dumede. Mukhang magagastos tayo sa gatas nito. Napangiti si Mia, isang ngiting matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mga labi. Sa tulong ni Aling Lourdes, nagawan nila ng paraan. Ang luma at malinis na mga damit ay ginawang lampin. Ang donasyon mula sa simbahan ay naging ilang lata ng gatas. Ang maliit na bodega sa likod ng karinderya ay naging isang silid para sa kanila. Pinangalanan sila ni Mia. Si Uno, ang panganay sa tingin niya na may pinakamalakas na iyak. Si Dos, na palaging tahimik at tila mapagmasid. At si Tres, ang pinakamaliit, na may isang maliit na nunal sa pisngi. Sa loob ng ilang araw, ang buhay ni Mia ay umikot na lamang sa kanila. Ang pagpapatulog, pagpapadede, pagpapalit ng lampin. Bawat ngiti, bawat hikab, bawat paggalaw ng maliliit nilang daliri ay nagbibigay sa kanya ng isang kaligayahang hindi pa niya naramdaman kailanman. Nakalimutan na niya ang gutom, nakalimutan na niya ang panganib ng kalye. Sa piling ng tatlong sanggol, naramdaman niyang mayroon siyang silbi. Mayroon siyang pamilya. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog ang tatlo, nagpaalam si Mia kay Aling Lourdes para bumili ng karagdagang gatas sa kalapit na botika. Mag-iingat ka, Mia, bilin ng matanda. Huwag kang magtatagal. Habang naglalakad, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya, ang pakiramdam na tinitingnan. Sinusundan, ang kanyang mga taon sa kalye ay nagturo sa kanya na maging mapagmatyag. Lumingon siya at nakita niya sila. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit, nakatayo sa kabilang kanto. Hindi sila bagay sa lugar na yon. Ang kanilang mga mata ay tila sinusuri ang bawat taong dumaraan. Hawak ng isa sa kanila ang isang cellphone at ipinapakita nito ang isang litrato sa mga nagtitinda sa bangketa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia.
Nakita niya ang tindera ng sigarilyo na umiling. Ngunit ang kasunod nitong tinanong, isang magtataho, ay biglang tumuro sa direksyon ng karinderya ni Aling Lourdes. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Hindi para sa sarili niya, kundi para kina 1, 2, at 3. Hindi na niya itinuloy ang pagbili ng gatas. Mabilis siyang tumalikod at halos patakbong bumalik sa karinderya, gamit ang mga pamilyar na eskinita bilang shortcut. Aling Lourdes! Sigaw niya pagpasok, habol ang kanyang hininga. May mga naghahanap po sa akin, mga lalaking nakasuit. Ang mukha ni Aling Lourdes ay biglang namutla. Walang tanong-tanong, mabilis siyang kumilos. Dalian mo, Mia. Kunin mo ang mga bata. May daanan sa likod ng bodega. Gamitin niyo iyon. Sinunod ni Mia ang utos. Pumasok siya sa maliit na silid. Maingat ngunit mabilis niyang binalot ang 3 sanggol sa makapal na kumot at maingat na inilagay sa isang malaking bayong. Paglabas niya, narinig na nila ang malalakas na yabag sa labas ng karinderya. Papalapit. Dito, turo ni Aling Lourdes sa isang maliit na pinto sa likod ng mga sako ng bigas. Tumakbo ka, Mia. Huwag na huwag kang lilingon. Bago pa man makalabas si Mia, bumukas ng malakas ang pinto ng karinderya. Pumasok ang mga lalaking nakasuit kasama ang iba pa. Napalibutan sila. Huminto ang mundo ni Mia. Niyakap niya ng mahigpit ang bayong na naglalaman ng kanyang 3 kayamanan. Mula sa likuran ng mga lalaki, isang figura ang lumitaw. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling damit na tila hindi nababagay sa dumi ng kanilang paligid. Ang mukha nito ay gwapo, ngunit ang mga mata ay puno ng galit at lamig na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Mia. Humakbang ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Huminto ito sa mismong tapat niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang karimarimarim na bagay. Ikaw ang kidnapper, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalamigan na yon ay may nag-aalab na apoy ng puot. Umiling si Mia. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang mahinang hikbi. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya ipapaunawa sa mundong kinabibilangan ng lalaking ito na ang tanging ginawa niya ay magmahal? Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang mga anak ko, Kone. Niyakap ni Mia ang bayong ng mas mahigpit. Hindi. Hindi niya kaya. Sila na ang kanyang buhay. Hindi. Pakiusap niya. Ang boses ay basag. Ako ang nagligtas sa kanila. Pero ang lalaki ay hindi nakinig. Isang senyas lang mula sa kanya at 2 sa kanyang mga tauhan ang marahas na humawak sa mga braso ni Mia. Pilit na kinukuha mula sa kanya ang bayong. Sumigaw si Mia, isang sigaw ng isang inang ayaw mawalay sa kanyang mga anak. Nagpumiglas siya, lumaban. Ngunit ano ang laban ng isang tulad niya sa kapangyarihan ng isang Salazar? Ang bahay na pinagdalhan kay Mia ay hindi isang kulungan. Isa itong mansyon sa isang pribadong subdibisyon na papalibutan ng matataas na pader at mga security guard. Para kay Michael, isa itong ligtas na lugar. Para kay Mia, isa itong hawlang gawa sa ginto. Pinagmamasdan ni Michael si Mia mula sa monitor ng CCTV sa kanyang study. Nakaupo ito sa isang sulok ng kwartong ipinagamit sa kanya. Hindi nito ginagalaw ang masasarap na pagkaing ipinadala niya. Nakayuko lang ito. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Mukha siyang kaawa-awa. Ngunit para kay Michael, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Pumasok siya sa kwarto ng walang katok. Agad na napaigtad si Mia. Sino ka? Tanong ni Michael. Ang boses ay malamig. Sino ang nag-utos sa'yo na kunin ang mga anak ko? Magkano ang ibinayad sa'yo? Umiling si Mia. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi.
Wala po. Wala pong nag-utos. Nakita ko lang po sila. Isang kasinungalingan, sigaw ni Michael. Hindi na napigilan ang galit. Paano mo nalaman kung nasaan sila? Paano mo nalaman na sila ang mga tagapagmana ng Salazar? Hindi ko po alam. Halos pabulong na sagot ni Mia. Hindi ko po kayo kilala. Ang alam ko lang, kailangan nila ng tulong. Tinitigan ni Michael ang mga mata ng babae. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling, ng kasakiman. Pero wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay purong takot at kalungkutan. Nakakabaliw. Ang kwento nito ay imposible, pero ang mga mata nito ay hindi nagsisinungaling. Biglang may kumatok. Isang yaya. Sir Michael, pasensya na po sa abala, pero hindi po talaga tumitigil sa pag-iyak ang isa sa mga bata. Nangunot ang noo ni Michael. Sumunod siya sa yaya papunta sa nursery. Tama nga ito. Si Uno, ayon sa pagkakakilala ni Mia, ay walang tigil sa pag-iyak. Sinubukan na ng dalawang yaya ang lahat. Gatas, duyan, laruan, pero walang epekto. Baka po may masakit sa kanya, sir? O baka po kailangan ng dalhin sa doktor? Mungkahi ng isang yaya. Napatingin si Michael sa monitor kung saan nakikita pa rin niya si Mia sa kabilang kwarto. Isang desperadong ideya ang pumasok sa isip niya. Dalhin niyo rito ang babae. Utos niya sa isang guard. Ilang sandali pa, pumasok si Mia sa nursery. Nanginginig at litong-lito. Nang makita niya si Uno na umiiyak, isang ekspresyon ng pag-aalala ang agad na dumaan sa kanyang mukha. Hayaan niyo siyang hawakan ng bata, sabi ni Michael. Nag-aalangan man ay iniabot ng yaya ang umiiyak na sanggol kay Mia. At sa isang iglap na parang mahika, tumigil ang iyak ni Uno. Isiniksik nito ang maliit na mukha sa dibdib ni Mia at isang mahinang tunog ng kasiyahan ang lumabas sa bibig nito. Natigilan ang lahat ng tao sa silid, lalo na si Michael. Pinanood niya ang eksena. Ang babaeng marungis, ang babaeng kidnapper sa kanyang isipan, ay may hawak sa kanyang anak. At sa mga bisig nito, ang kanyang anak ay nakahanap ng kapayapaan na hindi maibigay ng lahat ng yaman niya. Paano? Ang pagkalito sa isip ni Michael ay pinutol ng pagdating ng kanyang ama at ng kanyang pinsan, si Victor. Michael, anong balita? Masayang bati ni Don Ricardo na agad lumapit sa mga kuna. Ang aking mga apo, salamat sa Diyos at ligtas sila. Sumunod si Victor, tinapik ang balikat ni Michael. Congrats, pinsan! Isang milagro! Ngunit habang pinagmamasdan ni Michael ang kanilang mga reaksyon, may naramdaman siyang mali. Ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Nasaan ang babaeng kumuha sa kanila? Tanong ni Victor, tila kaswal. Nasa kabilang kwarto. Sagot ni Michael, hindi inaalis ang tingin kay Victor. Dapat lang siyang mabulok sa kulungan, sabi ni Victor habang tinitingnan ang mga sanggol. Mabuti na lang at hindi sumabog ang sasakyan ninyo noon. Kung hindi, baka hindi na natin sila nakita pang muli. Sa isang iglap, tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Michael. Sumabog ang sasakyan. Paano nalaman ni Victor ang detalyeng iyon? Ang opisyal na report ng pulis ay nagsabing depekto sa preno ang sanhi ng aksidente. Ang posibilidad ng pagsabog ay isang bagay na tanging siya, ang mga investigador, at ang mga bomb expert na palihim niyang kinuha ang nakakaalam. Nagkunwari si Michael na walang narinig. Ngunit ang isang butil ng pagdududa ay naitanim na. Maya-maya pa lumabas si Victor para sagutin ang isang tawag sa cellphone. Sinundan siya ng tingin ni Michael. Tumayo si Victor malapit sa bintana. Akala niya siguro ay hindi siya maririnig. Pero narinig ni Michael ang bawat salita. Malinaw at nakakakilabot. Huwag kang mag-alala,
Bulong ni Victor sa kausap. Kontrolado ang lahat. Hindi makakapagsalita ang babaeng iyon. Sisiguraduhin ko yan. Pagkalingon ni Victor, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Victor na parang walang nangyari. Ngumiti rin pabalik si Michael, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Nang makaalis na ang kanyang ama at pinsan, kinuha ni Michael ang kanyang cellphone at tinawagan ng private investigator. Reyes, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Sir Michael, itigil mo na ang pag-iimbestiga sa babae. Narinig ni Michael ang pagtataka sa kabilang linya. Pero sir, wag na ang babae ang imbestigahan mo. Pagputol ni Michael. Ang pinsan kong si Victor. Iyon ang subaybayan mo. Bawat galaw, bawat tawag, bawat hininga. Naintindihan mo? Isang mahabang katahimikan. Naintindihan ko po, sir. Malinao po. Ibinaba ni Michael ang tawag. Tumingin siyang muli sa monitor. Nakita niyang muling pinahawak kay Mia ang isa sa mga bata. Ang babaeng inakala niyang halimaw ay maaaring ang tanging anghel sa impyernong ito. At ang pamilyang inakala niyang kakampi ay maaaring ang mga demonyong nagkukubli sa dilim. Ang mga araw ni Mia sa loob ng mansyon ay isang halo ng langit at impyerno. Langit? Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakatulog siya sa isang malambot na kama. Kumakain siya sa tamang oras at higit sa lahat, nakakasama niya sina 1, 2 at 3. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, tanging sa kanya lamang tumatahan ang mga bata. Naging isa siyang yaya na may bantay, isang bihag na may pribilehiyo. Impyerno? Dahil alam niyang sa bawat segundo, isa lamang siyang dayuhan, isang bilanggo. Ang mga tingin ng ibang kasambahay ay mapanghusga. Ang presensya ng lalaking yon, si Michael, ay laging malamig at nagbabanta. Kahit na hindi na ito kasing galit tulad ng dati. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kalungkutan. Walang mapagsabihan, walang karamay. Miss na niya si Aling Lourdes, ang nag-iisang taong nagmalasakit sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Paano na kaya ang matanda? Ligtas kaya siya? Isang hapon, habang nagpapatulog siya ng sanggol sa nursery, isang katulong ang pumasok. May delivery para sa'yo, sabi nito. Halata ang pagtataka sa boses. Iniabot nito kay Mia ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang panaderya. Nagtaka si Mia. Sino naman ang magpapadala sa kanya ng anuman? Binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang piraso ng pandesal at sa ilalim nito, may isang bagay na matigas. Isang lumang cellphone. Mabilis na itinago ni Mia ang telepono sa ilalim ng unan. Nang makaalis ang katulong, nanginginig niyang binuksan ito. May isa itong unread message mula sa isang unknown number. Mia anak, si Aling Lourdes ito. Ligtas ako. Itago mo ang cellphone na yan. Tawagan mo ako kapag wala ng tao. Isang mainit na likido ang dumaloy sa mga mata ni Mia. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Buhay si Aling Lourdes. Ligtas siya. Kinailangan niyang maghintay hanggang hating gabi kung kailan ang buong bahay ay tahimik na. Nagkulong siya sa banyo, dala-dala ang telepono, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero. Sa unang ring pa lang, sinagot na ito. Mia? Anak? Ikaw ba yan? Ang boses ni Aling Lourdes ay puno ng pag-aalala. Opo. Nay, ako po ito. Humikbi si Mia. Kamusta na po kayo? Hindi po ba kayo sinaktan? Huwag mo akong alalahanin, anak. Ang mahalaga ay ang kalagayan mo. Kumakain ka ba? Maayos ba ang trato nila sa'yo at sa mga bata? Tumango si Mia, kahit alam niyang hindi siya nakikita. Opo, pero natatakot po ako. Nay Lourdes, hindi ko po alam kung anong gagawin.
Narinig ni Mia ang malalim na pagbuntong hininga sa kabilang linya. Makinig ka, Mia. May kailangan kang malaman. Ang pagkakadiskubre mo sa mga sanggol, hindi iyon aksidente. Napakunot ang noo ni Mia. Ano po ang ibig niyong sabihin? Noong araw na isinilang ang mga batang iyan, pagsisimula ni Aling Lourdes, ang boses ay nanginginig na, naka-duty ako sa ospital na yon. Isa akong nurse noon bago ako namuhunan sa karinderya. Natigilan si Mia. Nakita ko ang lahat, Mia. Ang aksidente ng kanilang ina, si Catherine, ay sinadya. At ang pagkawala ng mga bata. Isang plano. Nakita ko ang isang lalaki malapit sa nursery noong gabing iyon. Isang lalaking pamilyar sa akin ngayon. Kamukhang kamukha niya ang lalaking kasama ng ama ni Michael nang pumunta sila sa karinderya. Si Victor. Tinangka kong magsumbong. Patuloy ni Aling Lourdes, ang boses ay basag na. Pero pinuntahan nila ako. Tinakot. Sinabihan akong manahimik kung ayaw kong madamay ang pamilya ko. Natakot ako, Mia. Nadala ako ng takot. Ngayon ay naiintindihan na ni Mia kung bakit ganoon na lamang ang pagtulong sa kanya ni Aling Lourdes. Hindi lang ito dahil sa awa. Ito ay dahil sa konsensya. Mia, ang lalaking iyon, si Michael, hindi siya ang kalaban. Mariing sabi ni Aling Lourdes. Ang tunay na kalaban ay nasa paligid lang niya. Nagpapanggap na kakampi. Kailangan mong mahanap ang tiyempo. Kailangan mong makausap si Michael. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng ito. Baka sayo siya maniwala. Bago pa man makasagot si Mia, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng banyo. Papalapit. Kailangan ko na pong ibaba, Nay. Natatarantang sabi ni Mia. Mag-iingat ka, anak. Mag-iingat ka palagi. Pinatay ni Mia ang tawag. Kasabay nito, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ang 2 security guard. Ang kanilang mga mata ay agad na napunta sa hawak niyang telepono. Bawal kang gumamit niyan, sabi ng isa. Sabay hablot sa cellphone mula sa kanyang kamay. Walang awang ibinato ng guard ang telepono sa sahig at tinapakan ito hanggang sa madurog. Sumama ka sa amin, utos ng isa pa. Sabay hila sa kanyang braso. Nagpumigla si Mia. Saan niyo ako dadalhin? Wala akong ginagawang masama. Pero hindi sila nakinig. Kinaladkad nila siya palabas ng kwarto, palayo sa nursery, palayo sa mga sanggol na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanilang anghel na tagapagbantay ay muling dinadala papalapit sa impyerno. Ang galit ni Michael ay parang isang apoy na muling nag-alab. Isang traidor. Mayroon siyang traidor sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang babaeng yon, sa kabila ng lahat, ay nagtangka pa ring makipag-ugnayan sa labas. Marahil ay sa mga kasabwat nito. Marahil ay para ituloy ang anumang masamang plano na hindi natapos. Dalhin niyo siya sa pulis. Utos niya sa head security sa pamamagitan ng telepono. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tapos na ang pasensya ko. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng mga dokumento para sa formal na pagsasampa ng kaso nang biglang tumunog ang kanyang email. Isang urgent na mensahe mula kay Reyes. Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ito. Walang nakasulat na kahit ano. Tanging isang video file na naka-attached. Ang pangalan ng file, Hospital Exit Be Restored MP4. Kinabahan si Michael. Mabilis niyang isinaksak ang kanyang high-end earphones at pinindot ang play. Sa simula, malabo ang lahat. Puro static. Ito ang sinasabi ni Reyes na corrupted file mula sa isang blind spot na CCTV camera malapit sa service exit ng ospital. Sinabi ng IT ng ospital na imposible na itong ma-recover. Ngunit si Reyes ay hindi basta-basta sumusuko. Dahan-dahan, nagsimulang luminaw ang imahe. Tila isang multo na unti-unting nabubuo mula sa kadiliman. Lumitaw ang isang pasilyo.
Walang katao-tao. Ang petsa at oras sa ibabang bahagi ng screen ay tumutugma sa gabi kung kailan isinilang ang kanyang mga anak. Pinigil ni Michael ang kanyang hininga. Maya-maya, isang figura ang lumabas mula sa isang pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na may hood. Maingat itong lumingalinga sa paligid, tila sinisigurong walang nakakakita. At dala-dala nito, isang kahon ng karton. Isang kahon na may saktong laki para paglagyan ng 3 bagong silang na sanggol. Hindi makita ang mukha ng lalaki. Nakayuko ito. Papalabas na sana ito ng exit nang bigla itong natalisod. Bahagya itong natumba at ang hood ng jacket nito ay nahulog mula sa kanyang ulo. Sa loob ng 2 segundo, humarap ang lalaki ng bahagya sa direksyon ng CCTV camera. At sa 2 segundong yon, gumuho ang mundo ni Michael. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang panga, ang buhok, ang peklat sa gilid ng kilay na nakuha nito nung bata pa sila. Nang mahulog ito mula sa puno ng mangga sa kanilang bakuran. Si Victor, ang kanyang pinsan, ang kanyang kaibigan mula pagkabata, ang taong itinuring niyang kapatid. Pinindot ni Michael ang pause. Tinitigan niya ang naka-freeze na imahe ni Victor na may hawak na kahon. Paulit-ulit. 10 beses, 20 beses, umaasang baka nagkakamali lang ang kanyang mga mata. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Pero hindi. Ito ay totoo. Isang malamig, brutal, at hindi maikakailang katotohanan. Si Victor ang kumuha sa kanyang mga anak. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pagkakamali nito sa pagsabi tungkol sa pagsabog ng sasakyan. Ang palihim nitong tawag sa telepono. At si Mia, ang babaeng palaboy, ang babaeng umiiyak sa kabilang kwarto. Hindi siya ang kidnapper, siya ang tagapagligtas. Biglang bumalik sa ulirat si Michael, ang kanyang mga tauhan, ang utos niya, si Mia. Parang kidlat niyang dinampot ang intercom. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang pindutan. Tigil! Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagmamadali. Itigil niyo ang lahat! 1 segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Pero sir, papunta na po kami sa presinto. Sinabi ng itigil! Umalingaw-ngaw ang boses ni Michael sa buong opisina. Ibalik niyo siya sa kwarto niya. Ngayon din. At huwag na huwag niyo siyang hahawakan. Naintindihan niyo ba? Oo po, sir. Masusunod po. Ibinagsak ni Michael ang intercom. Napasandal siya sa kanyang upuan. Hinahabol ang kanyang hininga. Napatingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan naroon si Mia. Ang mga luha ng babae. Ang mga pakiusap. Ang pag-iling nito. Lahat ay totoo. At siya sa kanyang pagiging bulag dahil sa galit at kayamanan ay tinatrato ang isang bayani na parang isang kriminal. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Hindi ito mainit at sumisigaw. Ito ay malamig, tahimik, at nakamamatay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap ang numero ni Victor. Pinindot niya ang call. Pinsan! Masayang bati ni Victor sa kabilang linya. Napatawag ka. Ngumiti si Michael, isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Victor, sabi niya, ang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang hangin. Pumunta ka rito sa bahay. Ngayon na. May problema ba? Wala naman, sagot ni Michael. Mayroon lang tayong kailangang pag-usapan. Tungkol sa pamilya. Ibinalik si Mia sa kanyang kwarto nang walang anumang paliwanag. Ang mga gwardiyang humila sa kanya palabas kanina ay sila ring naghatid sa kanya pabalik. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tingin ay hindi na matigas. Napalitan ito ng takot, pag-iwas,
Hindi na siya hinawakan sa braso. Magalang pa siyang pinagbuksan ng pinto. Nakatayo lang si Mia sa gitna ng silid, litong-lito. Anong nangyayari? Isa ba itong uri ng laro? Isang paraan para lalo siyang pahirapan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Michael. Nagbago ang lahat sa itsura nito. Nawala ang lamig sa kanyang mga mata. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang lalaking pagod. Isang lalaking tila pinapasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Tumingin ito sa sahig, sa pader, kahit saan. Huwag lang sa kanyang mga mata. Patawad, sabi nito. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Mia, patawarin mo ako. Hindi nakakibo si Mia. Naging bulag ako. Patuloy ni Michael. Sa wakas, ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang kanyang tingin. Nakita ni Mia ang sakit sa mga mata nito. Hindi ako nakinig. Hinusgahan kita nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Tinrato kita na parang isang kriminal. Pero ang totoo, ikaw pala ang anghel na nagligtas sa mga anak ko. Inilabas nito ang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang litrato, isang still image mula sa isang video. Malabo, pero malinaw na makikita ang isang lalaki na may daladalang kahon. Ang pinsan ko, sabi ni Michael. Ang pait ay bakas sa kanyang boses. Ang itinuring kong kapatid. Siya ang may gawa ng lahat. Ngayon ay naiintindihan na ni Mia. Kailangan ko ng tulong mo, Mia, sabi ni Michael. Hindi ito isang utos kundi isang pakiusap. Hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko sa pamamahay na ito. Ikaw lang. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano sila kahalaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mia ang pagbabago. Hindi na siya isang bihag. Isa na siyang kakampi. Tumango siya. Ang determinasyon ay unti-unting pumalit sa takot sa kanyang puso. Bumuo sila ng isang simpleng plano, isang pain. Magpapanggap si Mia na tatakas mula sa mansyon, isang desperadong pagtakas na siguradong makakarating kay Victor. Kapag nalaman ni Victor na ang nag-iisang saksi sa kanyang krimen ay nakawala, siguradong siya mismo ang kikilos para patahimikin ito ng tuluyanan. At sa pagkakataong yon, huhulihin siya ni Michael. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa opisina ni Don Ricardo, ang matandang Salazar ay hindi mapakali. Nararamdaman niyang may nagbago sa kanyang anak. Ang biglaang pagkansela ng pagsampa ng kaso. Ang kakaibang pagtrato kay Mia. Victor, sabi ni Don Ricardo, sa kanyang pamangkin sa telepono, may hindi ako gusto sa mga nangyayari. Nagdududa na si Michael. Huwag po kayong mag-alala, tito. Ako na po ang bahala, sagot ni Victor. Siguraduhin mo lang, mariing sabi ng matanda. Linisin mo ang kalat na ito. Ang babaeng iyon, kailangan na niyang mawala. Gawin mong parang isang self-destruction dahil sa guilt. Walang dapat maiwang bakas. Nagsimula na ang kanilang plano. Sa takip ng dilim, maingat na lumabas si Mia sa isang bintana na sadyang iniwang bukas. Gaya ng inaasahan, agad itong napansin ng isang gwardyang kasabwat ni Victor. Tumakbo si Mia sa madilim na hardin, patungo sa isang butas sa pader na itinuro sa kanya ni Michael. Sa di kalayuan, nakakubli sa dilim, nagmamasid si Michael at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ang lahat ay umaayon sa plano. Naghihintay sila sa pagdating ni Victor sa lugar kung saan nila ito inaasahan. Ngunit biglang nag-vibrate ang cellphone ni Michael. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Pinsan! Sabi ng boses sa kabilang linya. Boses ni Victor, masaya at nang-aasar. Magaling ang plano niyo. Talagang napaniwala niyo ako. Nanlamig ang buong katawan ni Michael.
Nasaan ka? Alam mo, naisip ko, bakit ko pa hahabulin ng daga kung pwede ko namang sunugin ang pinagtataguan niya? Biglang may naalala si Michael, ang karinderya. Si Aling Lourdes. "Huwag mong sasaktan ng matanda, Victor!" Sigaw ni Michael. Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng kasamaan. Kung gusto mo pang makitang buhay ang babaeng iyon at ang matandang pakialamera, pumunta ka rito sa karinderya niya sa Tondo. Dadating ako kasama ang mga tauhan ko. Pagputol ni Victor. Isang maling galaw, Michael, at abo na lang nila ang daratnan mo. Pumunta ka ritong mag-isa. Ibinaba ni Victor ang tawag. Napatingin si Michael sa direksyon kung saan nagtatago si Mia. Ang pain ay naging isang bitag at hindi lang isa, kundi dalawang buhay na ngayon ang nakataya. Parang isang mabangis na hayop na walang pakialam sa paligid, pinaharurot ni Michael ang kanyang sasakyan, binabagtas ang mga pamilyar na kalye na ngayon ay tila mga daan patungo sa impyerno. Walang pulis, walang backup, tanging siya lang at ang nag-aalab na galit at takot sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang eskinita, kung nasaan ang karinderya ni Aling Lourdes, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Masyadong tahimik. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang pinto ng karinderya ay bahagyang nakabukas. Tinulak niya ito. Puro kadiliman. Humakbang siya papasok, kinakapa ang switch ng ilaw sa pader. Ngunit bago pa niya ito mahanap, isang malakas na bagay ang humampas sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang ulo. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto at ang tawa ng isang taong matagal na niyang kilala. Nang magkamalay si Michael, ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng dugo at alikabok. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang silya. Ang buong karinderya ay baliktad. Mga mesa at upuan ay nagkalat. At sa gitna ng lahat, nakita niya sila. Si Mia at Aling Lourdes, magkatabing nakatali sa isang poste. Parehong may mga pasa at takot sa kanilang mga muka. Sa wakas, gising na rin ang prinsipe, sabi ng isang boses mula sa dilim. Lumabas si Victor mula sa anino. May hawak na isang tubo ng bakal. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nakakakilabot. "Bakit, Victor?" tanong ni Michael. Ang boses ay mahina. "Pamilya tayo." "Pamilya?" Humalakhak si Victor. "Kailan mo ba ako tinuring na tunay na pamilya, Michael? Palagi na lang akong anino. Ang pinsan ni Michael, ang alalay ni Michael, habang ikaw, nasa'yo na ang lahat. Pangalan, pera, kapangyarihan, at kahit noong nawala na ang mga anak mo, ikaw pa rin ang paborito ni Tito." Lumapit si Victor kay Mia at marahas na hinawakan ang buhok nito. Napadaing si Mia sa sakit. "Ang babaeng ito ang sumira sa lahat," sabi ni Victor, puno ng galit. "Dapat ay matagal nang patay ang mga batang yan, itinapon na parang basura. At kapag nangyari iyon, ikaw, Michael, ay masisiraan ng bait. Si Tito naman, dahil sa konsensya, ay babagsak. At sino ang matitira para pulutin ang mga piraso ng imperyo ng Salazar? Sino pa ba? Kundi ako." Nanlaki ang mga mata ni Michael. Ang plano ni Victor ay mas malalim at mas masama pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito simpleng pag-aalis sa mga tagapagmana. Isa itong ganap na pag-agaw sa lahat. "Hindi ka magtatagumpay," sabi ni Michael, pilit na nagpapakatatag. "Malalaman din ng lahat ang ginawa mo." "Talaga ba?" Pangaasar ni Victor. "Kapag natagpuan ng mga pulis ang mga katawan niyo rito, sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Isang desperadong ama
na nabaliw at pinatay ang kidnapper ng kanyang mga anak, pati na ang isang matandang kasabwat nito bago siya nagpakamatay. Isang napakagandang trahedya. Lumapit si Victor sa nakahandusay na si Aling Lourdes. At ikaw naman, matandang hukluban, sabi niya sabay sipa sa tagiliran nito. Sa pangingialam mo, dinamay mo pa ang sarili mo. Hayop ka! Sigaw ni Michael. Nagpupumiglas sa kanyang upuan. Ngumiti lang si Victor. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo na ang babae. Alam niyo na ang gagawin. Itapon niyo sa dagat. Ang matanda at ang pinsan ko naman, iiwan natin sila rito para sa isang maliit na aksidente sa sunog. Hinila ng dalawang lalaki si Mia. Nagpumiglas ito, sumisigaw, umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Michael, isang tinging puno ng desperasyon. Walang magawa si Michael. Nakatali, sugatan, natalo. Nakita niya habang kinaladkad si Mia palabas ng pinto. Nakita niya habang papalapit si Victor kay Aling Lourdes na may dalang isang galon ng gasolina. Narinig niya ang pagsara ng pinto at kasabay nito ang pagsara ng lahat ng pag-asa sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Lahat ay nawala. Nang muli niyang imulat ang mga ito, mag-isa na lamang siya sa karinderya o iyon ang akala niya. May mahinang umuungol sa isang sulok. Si Aling Lourdes, buhay pa. Gamit ang natitirang lakas, pilit na giniba ni Michael ang silya hanggang sa mabasag ito. Gumapang siya palapit sa matanda. Duguan ito at halos hindi na makahinga. Bibantayog! Bulong ni Aling Lourdes. Ang dugo ay dumadaloy sa gilid ng kanyang bibig. Anong bantayog? Naguguluhang tanong ni Michael. Sa pantalan, may isang lumang bantayog ng mangingisda. Hirap na sabi ng matanda. Doon niya dinala ang bata. Pagkasabi noon, nawalan ng malay si Aling Lourdes. Kasabay nito, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Michael na hindi kinuha ng mga tauhan ni Victor. Isang mensahe mula sa numero ni Mia. Binuksan niya ito. Isang maikling video. Si Mia, nakatali sa isang poste. Sa likuran niya, ang madilim na dagat at ang mga ilaw mula sa mga barko. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Kasunod ng video ay isang text message na may 3 salita lamang. Talo ka na. Ang pantalan ay isang labyrinth ng mga naglalakihang container van at mga abandonadong bodega. Ang hangin ay amoy kalawang at maalat na tubig dagat. Dito, ang mga sigaw ay nilalamon ng ingay ng alon. Ito ang perpektong lugar para sa isang krimen na walang makakakita. Nakatali si Mia sa isang malaki at kinakalawang na poste ng isang lumang parola, malapit sa bantayog ng isang mangingisda na itinuro ni Aling Lourdes. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumatagos sa kanyang damit. Ngunit hindi ito ang dahilan ng kanyang panginginig. Nakatayo sa harap niya ang 2 tauhan ni Victor. Ang isa ay matangkad at payat. Ang isa naman ay pandak at matipuno ang katawan. Sila ang hahatol sa kanyang kamatayan. Pasensya na, miss, sabi ng pandak na lalaki. Ang boses ay magaspang, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. Trabaho lang. Alam ni Mia na wala siyang laban sa lakas. Ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga salita. Ang kanyang talino na hinasa ng lansangan. May mga anak ba kayo? Biglang tanong ni Mia. Natigilan ang 2 lalaki. Nagkatinginan. Bakit mo natanong? Sagot ng matangkad. Ang boses ay mas malamig. Dahil ang mga batang iniligtas ko, nagsimulang tumulo ang luha ni Mia, ngunit hindi sa takot, kundi sa isang emosyon na mas malalim. Kasing inosente sila ng mga anak ninyo, wala silang kasalanan sa mundong ito. Kung mayroon man kayong kahit katiting na awa sa puso ninyo, huwag ninyong hayaang lumaki silang walang isang taong nagmamahal sa kanila.
ng totoo. Hindi niya pinag-usapan ang sarili niya. Ang pinag-usapan niya ay ang mga bata. Tumahimik ka! Sigaw ng matangkad. Huwag mong isali ang pamilya namin dito. Halata sa boses nito ang pagkabagbag. Ang pera ni Victor, mauubos din iyan. Patuloy ni Mia. Ang boses ay mas matatag na. Pero ang konsensya, habang buhay niyo iyang dadalhin. Sa bawat pagtingin niyo sa mga anak ninyo, maaalala niyo ang isang babaeng pinatay niyo na ang tanging kasalanan ay ang magligtas ng 3 sanggol. Ang pandak na lalaki ay napayuko. Hindi na ito makatingin ng diretso kay Mia. Ang matangkad na lalaki ang siyang naglabas ng baril. Itinutok niya ito kay Mia. Nanginginig ang kanyang kamay. Tapusin na natin to. Sigaw niya. Tila kinukumbinsi ang sarili. Kasabay ng kanyang sigaw, isang nakabibinging tunog ng sirena ng pulis ang biglang umalingaw-ngaw sa buong pantalan. Mula sa likod ng mga container van, sunod-sunod na lumabas ang mga police car, ang kanilang mga ilaw ay sumasayaw sa kadiliman. Pulis! Ibaba ang armas! Gulat. Pagkatulala. Iyon ang reaksyon ng 2 lalaki. Sa isang iglap, nabitawan ng matangkad ang kanyang baril. Tumakbo sila sa magkaibang direksyon. Sinusubukang makahanap ng matataguan. Isang figura ang tumakbo mula sa likod ng isang police car. Hindi papunta sa mga tumatakas na goons, kundi diretso kay Mia, si Michael. Mabilis niyang kinalagan ang mga lubid na nakatali kay Mia. Nang makawala ito, walang salitang namutawi. Niyakap lang ni Michael si Mia ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, ng pagsisisi, at ng matinding ginhawa. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para ipagsanggalang ito habang ang paligid nila ay puno ng sigawan at putukan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, biglang nagring ang cellphone ni Michael. Isang numero mula sa ospital. Anong problema? Ang mga bata? Si Aling Lourdes? Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Mr. Salazar, sabi ng isang boses ng doktor sa kabilang linya. Tila nagmamadali. Kailangan niyo pong pumunta rito. Agad-agad. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Michael. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Si Mrs. Salazar po. Sa isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa Maynila, isang nurse ang nagmamadaling lumabas para tawagin ang doktor. Sa loob ng silid, ang makinang nagmomonitor sa pintig ng puso ni Catherine Salazar ay nagpapakita ng isang mabilis, ngunit regular na ritmo. Dahan-dahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, gumalaw ang kanyang mga pilik mata. Unti-unti, iminulat niya ang kanyang mga mata. Lito-lito, nanghihina, tiningnan niya ang puting kisame, ang mga aparatus na nakakabit sa kanya. Ang huling alaala niya, ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck, ang tunog ng nababasag na salamin, at ang malamig na mukha ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Nakatingin sa kanya mula sa labas ng bintana ng kotse bago ang lahat ay nagdilim. Pumasok ang doktor kasama ang nurse. Mrs. Salazar? Catherine? Naririnig mo ba ako? Tumingin si Catherine sa doktor. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang alaala ng aksidente ay bumabalik na parang isang rumaragasang alon. Mrs. Salazar, naaalala niyo po ba kung ano ang nangyari? Malumanay na tanong ng doktor. Tumingin si Catherine ng diretso sa mga mata ng doktor. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. At sa wakas, sa isang basag at nanginginig na boses, isang pangalan ang kanyang binigkas. Isang pangalan na magiging hatol sa lahat. Don Ricardo? Ang boardroom ng Salazar Tower ay puno ng tensyon. Pinatawag ni Don Ricardo Salazar ang isang emergency board meeting. Ang agenda, ang pagpapatalsik kay Michael Salazar bilang CEO
dahil sa mental instability at erratic behavior na naglalagay sa kumpanya sa panganib. Siya bilang tagapagtatag ay pansamantalang uupo bilang kapalit. Nakatayo si Don Ricardo sa harap ng mahabang mesa. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Bilang ama, masakit para sa akin na gawin ito. Ngunit bilang chairman ng board, ang kapakanan ng kumpanya ang aking prioridad. Ang aking anak ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Ang mga board member ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng awa at pagsang-ayon. Ang ebidensya ay tila malinaw. Ang mga ulat ng pag-atake ni Michael sa isang inosenteng babae, ang biglaang pag-urong ng kaso, at ang pinakahuli, ang engkwentro sa pantalan na iniulat ng mga tauhan ni Victor bilang isang gulo na sinimulan ni Michael. Nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati, si Don Ricardo nang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Michael. Hindi siya mukhang baliw. Mukha siyang isang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang damit ay may kaunting dumi, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa likuran niya, 2 unipormadong pulis ang nakatayo. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa silid. Michael, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Don Ricardo. Nagpapanggap na nagulat, ngunit may bahagyang kaba na sa kanyang boses. Isang magandang palabas, ama, sabi ni Michael. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Naglakad siya palapit sa mesa. Isang napakagaling na pag-arte. Isang mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Don Ricardo. Kita niyo na, ito ang sinasabi ko. Nawawala na siya sa sarili. Hindi pinansin ni Michael ang kanyang ama. Kumuha siya ng isang remote control mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa malaking screen sa likuran ng kanyang ama. Bago niyo ako hatulan, sabi ni Michael sa mga board member. Mayroon lang akong isang maikling video na gusto kong ipakita sa inyo. Pinindot niya ang isang button. Umilaw ang screen. Ngunit hindi isang corporate presentation ang lumabas, kundi ang mukha ni Catherine Salazar nakahiga sa isang kama sa ospital. Mahina, pero buhay. Natahimik ang buong silid. Si Don Ricardo ay napalingon sa screen. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Mga ginoo at ginang ng board. Nagsimulang magsalita si Catherine mula sa screen. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw dahil sa mikroponong nakakabit malapit sa kanya. Ang pangalan ko ay Catherine Salazar at ito ang aking testimonya. Isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Ang kanyang nakaraang trabaho bilang isang investigative journalist. Ang kanyang natuklasan tungkol sa mga illegal na transaksyon na naging pundasyon ng Salazar Corporation, isang sikretong itinatago ng pamilya. Ang pagbabanta sa kanya. Nang malaman kong buntis ako, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Sabi ni Catherine, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya sa akin, sa mismong araw ng aksidente. Tumingin si Catherine ng diretso sa kamera, na para bang tinititigan niya ang bawat isang tao sa silid na yon. Kung hindi ka mananahimik, ikaw at ang mga bastardo mong anak ay maglalaho na parang bula. Ang mga salitang iyan ay binitiwan mismo sa akin ng aking biyenan. Si Don Ricardo Salazar. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong boardroom. Isang kasinungalingan, sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nababalot na ng pawis. Guni-guni lang niya iyan, epekto ng kanyang koma. Talaga ba, ama? Tanong ni Michael. Malamig pa rin ang tono. Muli niyang pinindot ang remote. Ang imahe ni Catherine ay napalitan ng isang malabong video mula sa isang CCTV. Ang video ni Victor na may daladalang kahon ng karton palabas ng ospital. Kung mayroon mang natitirang pagdududa sa isipan ng mga board member, nawala na ito ng mga sandaling iyon.
Si Victor ay nasa kustodya na ng mga pulis. Mahinahong ipinahayag ni Michael. At umamin na siya sa lahat. Mula sa pagkuha sa mga bata hanggang sa pagtatangkang pagpatay kay Mia at Aling Lourdes sa Tondo. Tumingin si Michael sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Ang pagbagsak ng isang tirano. Don Ricardo Salazar, sabi ng isa sa mga pulis, lumalapit na ngayon sa kanya. Inaaresto ka namin para sa mga kasong attempted murder, kidnapping at frustrated homicide. Sinubukan ni Don Ricardo na magpumiglas habang pinuposasan. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Ako si Ricardo Salazar. Michael, anak, tulungan mo ako. Ngunit hindi kumibo si Michael. Pinanood lang niya habang ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay ay siya ring lalaking sumira nito. Pinanood niya habang kinaladkad ito palabas ng silid na minsan ay naging simbolo ng kapangyarihan nito. Sa harap ng lahat ng taong minsan ay gumalang at natakot sa kanya. Nang mawala na ang mga pulis, muling tumingin si Michael sa screen. Nakatingin pa rin sa kanya si Catherine. Isang tingin ng pagmamahal, pag-aalala at kalungkutan. Michael, sabi nito, ang boses ay halos pabulong na lang. Ang mga anak natin at ang babaeng iyon, ligtas ba sila? Tumango si Michael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng lahat ng sakit. Oo, mahal ko. Ligtas silang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay ng eskandalo ng pamilya Salazar ay unti-unti nang humuhupa. Napapalitan ng mga bulungan ng paghanga sa bagong pamamalakad ni Michael at sa milagrosong paggaling ni Catherine. Ngunit ang tunay na milagro para kay Mia ay hindi nangyayari sa boardroom o sa mga balita. Nangyayari ito sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, kung saan ang amoy ng gamot ay napapalitan ng amoy ng baby powder at ng halimuyak ng mga bulaklak sa florera. Naging pang-araw-araw na ritual na niya ito. Sa umaga, dinadalaw niya si Aling Lourdes na mabilis na nakaka-recover mula sa kanyang mga pinsala. Sa hapon, oras niya kasama si Catherine. Tapos, sabi ni Mia, habang binabasahan niya ng isang children's book si Catherine, sinabi ng munting kuneho sa kanyang ina, mahal kita hanggang sa buwan. At pabalik, mahinang dugtong ni Catherine, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Naging magkaibigan sila, higit pa roon. Sa mga oras ng kanilang pagkukwentuhan, naging magkapatid sila sa karanasan. Ikinuwento ni Mia ang bawat detalye ng mga unang araw niya, kasama sina 1, 2 at 3. Ang takot, ang hirap, at ang hindi mapantayang pagmamahal. Ikinuwento naman ni Catherine ang kanyang mga pangarap para sa mga anak habang nasa sinapupunan pa lamang niya ang mga ito. Sila ang dalawang ina ng 3 bata. Bumukas ang pinto. Pumasok si Michael. Hindi na siya ang malamig at nakakatakot na CEO. Sa mga bisig niya, kalong-kalong niya si Uno. Sa likuran niya, itinutulak ng isang nurse ang isang double stroller kung saan mahimbing na natutulog sina 2 at 3. Ang kanyang mundo ngayon ay hindi na umiikot sa stock market, kundi sa feeding schedules at diaper changes. Mukhang may naistorbo kaming mahalagang pag-uusap, nakangiting sabi ni Michael. Sakto lang ang dating ninyo, sagot ni Catherine. Oras na para sa hapunan ng mga prinsipe at prinsesa. Inilapag ni Michael si Uno sa kama, sa tabi ni Catherine. Agad na gumapang ang bata, palapit hindi lamang sa kanyang tunay na ina, kundi pati na rin kay Mia. Isang pamilyar at kumpletong eksena. Nagkatinginan sina Michael at Catherine. Isang tingin ng pagkakaintindihan. Tumingin sila kay Mia na masayang pinaglalaruan ang maliliit na daliri ni Uno. Mia, malumanay na tawag ni Catherine. Napatingin si Mia sa kanila. Kinuha ni Catherine ang kamay ni Mia. Hinawakan din ito ni Michael. 3 kamay na pinag-isa ng isang pambihirang kapalaran.
May utang kami sa'yo, Mia. Pagsisimula ni Michael. Isang utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang buhay ng mga anak namin, ang buhay ko. Iniligtas mo, sabi ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Binigyan mo sila ng pagmamahal noong mga panahong wala kami sa tabi nila. Binigyan mo sila ng init ng isang ina. Umiling si Mia. Hindi po. Sila po ang nagligtas sa akin. Binigyan nila ako ng dahilan para mabuhay. Kaya nga, sabi ni Catherine, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Mia. Hindi namin gustong kunin ang pwesto mo sa buhay nila. Gusto naming gawin itong opisyal. Lumingon si Michael kay Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ito isang alok dahil sa awa, Mia. Ito ay isang pakiusap mula sa puso. Mia, sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto mo bang maging bahagi ng pamilya namin? Papayag ka ba na maging anak namin? At ang atin ng 3 batang ito? Ang mga salitang iyon, anak, ate, pamilya. Mga salitang hindi kailanman inakala ni Mia na maririnig niya, lalo na para sa kanya. Sa buong buhay niya, siya ay isang pulot, isang basura, isang anino. Ngayon, inaalok siya ng isang pangalan, isang tahanan, isang lugar sa mundo. Hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang sumira sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan, tumango siya, hindi makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. Sa loob ng isang silid sa ospital, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng sakripisyo. Isang pamilyang hindi binuo ng kayamanan, kundi ng pagmamahal na natagpuan sa gitna ng unos. Pinagmasdan ni Michael ang kanyang mag-iina, si Catherine, ang kanyang lakas, si Mia, ang kanilang puso, at ang 3 maliliit na anghel na nagbuklod sa kanilang lahat. Ang imperyo ng Salazar ay maaring nayanig. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, hawak niya ang isang bagay na mas makapangyarihan at mas mahalaga. Isang tunay na kayamanan, isang tunay na pamilya, isang bagong simula.